Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers around the world. This coming third week of January 2024 is again the celebration of the National Autism Consciousness Week. For our episode, we invited a representative from the Autism Society Philippines. Autism Society Philippines is the lead organization of parents of persons with autism that advocates and promotes the rights of persons with autism and their family. Mga kainklinasyon, sabayan niyo kami sa episode sa hapong ito entitled Autism Society Philippines Sharing Hopes, Building Dreams. At kasama ko dito si Ma'am Celia Garcia na nandoon pa sa Boston, Massachusetts, USA. No? Siyempre kasama namin si Teacher Aisel, yung ating sign language interpreter, si Miss Ina Figueroa, si Darrell, at si JN, no? Yung ating mga tech support. So to introduce our guest, no, Ma'am Celia, okay, can you please introduce our guest? Magandang hapon po. We are very pleased to have as our guest today, Miss Dang Erlinda Uico, the Chair Emerita of Autism Society Philippines, ASP. Okay. Sandali lang ako kasi hindi ko makita yung ano. Yeah. Okay. Sige. Thank you, no? Thank you, Ma'am Celia. And to know more, no, about our special guest this afternoon, JM, can you please play the video, no, of our guest? Journey started with my son Gio. He was diagnosed with autism when he was about 3 years old. So at the time, my first action was to find the best I could for him. The best interventions, the best teachers, the best schools. They say it takes a village to raise a child, especially a child with autism or special needs. But of course, I needed a support group. And that's where I found the Autism Society Philippines. In 2016, we hosted the first ASEAN Friendship Games. And from there on, I was invited to become the chairman of the ASEAN Autism Network. It became a biennial event where families like us, families who deal with autism, can enjoy each other. But most of all, it is also a way for inclusion, that even in the track and field, in the swimming pool, no one is left behind. They should be included, whether it's for sports, for recreation, or in our everyday lives. They should be accepted in a society. Now, the ASEAN Autism Network is a platform for its 10 member countries to collaborate, to coordinate, to cooperate, and to unite so that we can come up with strategies and interventions programs that are more for those who are economically challenged. We focus on localized, inexpensive programs that can be sustainable, especially for ASEAN families who may not be able to afford expensive interventions and programs. As a member of the ASEAN Autism Network, it is our hope, and we are working hard for disability inclusive programs to be institutionalized. And for persons with autism, like my son Gio, it is my hope and prayer that they will not be only accepted and accommodated, but they will be appreciated for their own contributions to the society.
May we now invite the winner of the ASEAN Prize 2018, Ms. Arlinda Ko, on stage. As the former chairperson of the ASEAN Autism Network, Ms. Ko's work in improving the lives of people with autism exemplifies the spirit of an inclusive, resilient, people-oriented, and people-centered ASEAN community. She will receive a trophy and a cash prize of US $20,000 sponsored by Wow. Gnostic Foundation Connects, the Ayala Corporation, and Yayasan Hasana. Winning the ASEAN Prize was really, for us, a blessing. But I know this honor is not for me. I know that somebody up there gave each of us, the parent advocates, our purpose. And together we worked for this. And so I share this recognition with all of those parent advocates, the countless members of ASEAN Autism Network and the Autism Society Philippines. And of course, would like to thank our Father. We thank Him, and to Him be the glory. Thank you and congratulations, Ma'am Dang, no, for winning the inaugural, no, award, no, of Teka, the basahin ko na, pwede ASEAN. ba? Basahin ko na yung ating intro for Miss Dang after we have showed the video. Okay, go ahead, Ma'am Celia. Sige. Miss Erlinda Dang Uy-ko is an autism advocate who was named the winner of the inaugural ASEAN Prize at the opening ceremony of the 33rd ASEAN Summit in Singapore in 2018. The ASEAN Prize aims to recognize inspiring achievements and contributions that foster the ASEAN identity, promote the ASEAN spirit, and champion the ASEAN way. Ms. Ko is the chair emerita of the Autism Society Philippines, ASP, and under her leadership, including serving as president of ASP, now with 102 chapters nationwide, it has become one of the most vibrant disability organizations in the Philippines. At the regional level, Ms. Ko served as the chair of the ASEAN Autism Network, AAN, and presently continues to work with the AAN Executive Committee. AAN comprises autism family support organizations from 10 ASEAN member states, and is a platform for member countries to cooperate and unite in developing non-discriminatory strategies and intervention programs to support persons living with autism and their families. Under her stewardship, the Autism Society Philippines spearheaded the Angels Walk for Autism, gathering over 27 participants in Metro Manila and other cities in January 2020. After retiring as a corporate executive, Ms. Ko volunteered to take on the additional role of ASP's executive director. Yes, so this is the intro for our guest today. Yeah, Hello, thank you, Ma'am Ms. Ko. Celia. Thank you very much. So, Ma'am Dang, no, the Hello. video, no, encapsulated your journey, no, your continuing journey, no, Yeah. as a mother, no, of a person with autism, no. Kamusta ka na ngayon? At kumusta na rin ang ASP? Oo nga, kung kinukumusta mo matapos mo kaming iwanan, Ranil. Chika lang po, si Ranil is our longest serving executive director. Yan. So together po with him, tatandaan ko yung buong 3 terms ko as national president ng ASP. Si Ranil was always on my side. No? At malaki po ang nagawa ni Ranil during sa second decade, yun, tama ba? Second decade ng Autism Society Philippines. So, kumusta na ako? Well, I'm now 68 years old. Retired na ako. Di ba? When I But still looking young. Looking young. bata pala ang mag-advocate. Ganyan. Kasi palagi ang busy. No? Yeah. Ma'am Celia, nakakabata daw. Sabi ni Ma'am Dang, yung mag-advocate, Ma'am Celia. Kala nga si Ma'am Celia, looking young din. Oo, bata Thank you. yan.
Kasi kagaya ngayon, kahit retired na ako, because I'm still very much involved with advocacy. So, exciting palagi every day. And yesterday, si Gio my son Gio, yung na-diagnose ng autism before he turned 3 years old, no? So, nag-join ako sa ASP nung kada-diagnose lang niya. And so, he was about 3 years old, no? And yesterday, my son Gio turned 30 years old. Wow. Alam niyo na kung gaano po katagal sa Autism Society Philippines. Ayun. So, pinagtutulungan po namin ang dating trabahong iniwan ni Ranil ngayon sa Autism Society Philippines. At dahil po nga ako'y nag-retire, yung iba pong kaya kong gawin sa mga dating ginagawa ni Ranil ay medyo ginagawa ko ngayon na volunteer po, as a volunteer. No? So, nakakatuwa po ng Autism Society Philippines, dinaanan at lahat ng pandemic at kung ano-ano pa ay very much alive, no? And siguro, Ranil, you would agree with me na isa ang Autism Society Philippines na talagang na-overcome at nagtagumpay sa challenge ng pandemic, di ba? Yes, yes. Norfield, mabilis na naka-adjust. So online. Di sige, lahat ng programs kailangan gawing online. Pues i-online natin, di ba? So ngayon, we have the best of both worlds. We can do online programs, but at the same time, we're now doing a lot of face-to-face events kasi syempre, iba pa rin yung nagkikita as warm bodies, no? Just like this National Autism Consciousness Week kung saan magkikita-kita tayo. Yan, mamaya isa-isahin natin. At sa darating na World Autism Awareness Day. So, nasagot ko ba ang tanong mo? Parang haba ng sagot ko. Sa ating pala na mga viewers, no, we are formally, no, greeting, no, all our viewers, no, from Luzon, Visayas, and Mindanao, and also our viewers abroad. Okay. Ma'am Dang, no, can you describe your feeling when you won, no, that ASEAN Prize Award? Ay, yun ang palagi ko nga sinasabi, it was totally hindi ko yun naisip, hindi ko yun na-imagine, hindi ko yun na-plano from the time that I joined Autism Society Philippines, because at that time, ang gusto ko lang naman ay makatulong to build a better future, no, for people like Gio on the autism spectrum. So, nung ninonominate nga tayo, parang sabi ko, ano ba tayo dyan? Papasa ba tayo dyan? Siyempre, mga kalaban mo dyan, di ba? Mga sa science, sa arts. Kasi sa lahat walang category, isa lang mananalo. So, ang mga kalaban, isa lang ang mga kalaban mo from different sectors ng society. No? So, parang, kaya ba na, ano ba yan? Ano ba tayo dyan? Qualified ba tayo? So, I was really surprised, no? But, paulit-ulit ko sinasabi to, I've never considered the ASEAN Prize as mine alone, no? I don't think I could have done what I've done for the society and for the ASEAN Autism Network without yung comrades ko, mga co-parent advocates and mga partners like yan, kayo ni Ranil. I don't think makakaya kong gawin yon. No? So it's not for me alone. It's for all the parent advocates and other partners. So, Ma'am Celia, no? Ma'am Celia is also a parent, no, of a daughter, no, with deaf blindness. Now, Ma'am Celia, do you want to ask question from that? Yeah. I only want to ask, only want to find out, nasa na si Gio ngayon? What does he do? Autism is a spectrum. Di ba? Alam natin yun, ano? So, sa iba't ibang areas, cognitive, kung anong mga skills nila, nasa spectrum po yan. Yung iba, kagaya ngayon, marami na tayong mga kasamahang nasa spectrum na nakakapagtrabaho. Yung iba nakakapagtrabaho after graduating college or after training. At yung iba naman, tinatawag natin na anong tawag ba natin doon? Homebound ba? Okay. So si Gio po, no, is on the other end of the spectrum where
he would, unless, di ba? Unless the Lord will give me a miracle, he would be supervised, no? Sa kanya po buhay. So right now, ano na po kami, mas chillax kasi nung bata pa siya, sangkatutak ng early intervention. Alam ni Ranil yan, di ba? Araw-araw, nasa school ako, nasa therapy center. So ngayon, relax na po kami. So si Gio is at home, no? Siya po yung kadate ko sa lahat ng lakad ko. Okay? Sa bahay, tumutulong siya sa mga gawaing bahay. I'm sure nakikita to ni Ranil, nagpo-post ako, no? Nagdadala siya ng laundry, akyat baba, no? Nagsiset ng table, nagdidilig ng tanim, no? So, ang gusto lang naman namin sa kanya ay maging independent at least for daily living activities, no? Sabi ko nga, yung bang pag iniwan ko siya sa mga kapatid niya, yung dalawa niyang brothers, no? Hindi naman mahihirapan, lalo na yung kanyang mga magiging hipag dahil baka makatulong sila. Yung palagi kong joke. No po? So Miss Celia, si Gio was able to go to special schools, no? Mga SPED, at saka iba't ibang therapy, including dance therapy, sumasali siya doon. No? So hindi po siya doon sa group ng mga nasa spectrum na nakapag-school, nakapag-college, nag-graduate, nagkaroon ng trabaho. So base po sa nakikita ko sa kanya, he is joyfully living with at home. Tinitingnan ko lang naman po mga expression niya, no? Kasi hindi rin, Miss Celia, hindi rin po siya nakakapag-carry ng conversation. Meron siyang mga minimal, prompted, no? Verbalization like give me, mama, ganon. Pero hindi po siya nakakapag-converse, no? So, tinitingnan ko na lang po. So, tingin ko naman po ay maligaya siya sa amin. Para po sa akin, masaya na ako doon. What I really now see and admire about you is that is the way you accept these things about your son. Parang hindi ka pareho ng ibang magulang na ang ine-expect doon sa kanilang mga anak ay maging kapantay o kapareho ng mga ibang non-disabled na may mga accomplishments. They measure yung success ng bata and happiness base doon sa mga walang mga kapansanan, kung ano yung mga na-attain nila. And this is what they call the ableist attitude. Yun yung karaniwang kino-combat natin sa diskriminasyon ng na binibigay sa ating mga anak na may kapansanan, na palagi silang kinukumpara sa standard ng mga taong walang kapansanan. And I even I cannot have that attitude of yours. Parang very accepting ka. Ang laki nung naibibigay sigurong tulong nito sa bata. Because yung attitude na may kaligayahan ka is transmitted to everybody in your family. Ang laki ng parang ripple effect nito sa buong pamilya ninyo. So hindi mararamdaman ng bata. And I want to make this an example to all the parents who are watching us, na hindi nararamdaman ng bata na siya ay iba, na siya ay kaiba, may kapansanan siya, may kakulangan siya, because you treat him as just like any other person. He's a gift of God to you. Parang nahiya ako bigla na mukhang marami pa ako ina-expect dun sa anak ko. Pero Miss Celia, I am very thankful to have seen you. Miss Celia, yung bata po si Gio, nagdaan din ako dyan, na umiiyak ako, no, na-frustrate ako. Pero ang frustration ko po is more of parang kulang pa ba yung ginagawa ko as a mother? Yes. Kasi kino-compare ko siya sa ibang bata, at hindi ko po siya kino-compare sa mga neurotypical. Doon ko na lang po kino-compare siya, those on the spectrum and other disabilities. Parang feeling ko, nagkakaroon ako ng guilt na kulang pa ba ang ginagawa ko? Bakit napapag-iwanan siya? Bakit yung iba niyang mga kaklase
nagpunta na sa ibang level, no? Suspend to ha, suspend to. Siya nandun pa rin, no? So until po natanggap ko na dapat po ang sineselebrate ko ay ano yung na-achieve ni Gio, kino-compare ko siya kung saan siya nag-umpisa. Hindi ko po siya kino-compare sa iba. So kung dati nung bata, ito lang nagagawa niya, ngayon ito yung nagagawa niya. Masaya kasi napakalaki. Kaya tuwing nagbibigay po ako ng presentation, ng sharing, di ina-update ko po yung PowerPoint ko, di ba? So nakikita ko po, sabi ko nga, oo nga, Diyos ko, nung wala pa siyang 10 years old, hindi mo siya mapaupo. Hindi mo siya mapaghintay ng matagal. Ngayon ho, pag namamasyal kami sa mall, kahit buong araw lang siyang susunod-sunod. Tahimik lang niya. Hindi siya magano nakakain na alam ko na alam niya at any given time kakain din kami, which is his favorite, no? Yun ang pastime niya, talagang kumain. Kaya po medyo malusog siya. Pero Celia, nagdaan din po ako diyan, yung more of po ako parang sa sarili, yung hindi ko po kino-question siya, kundi may kulang ba ako as a mother, yon ganun po, no? Pero tanggap ko po siya, tanggap ko po, no? So ngayon po, sabi ko, masaya naman siya, masaya naman kami, di ba? Pag po nasa labas kami, uunahan ko talaga yung mga tao, sa halip na titigan siya at stare, talaga po magpapakasaya ako at magkukwento na ako at mag-explain na kung kailangan mag-explain. Pero minsan po, hindi ko kailangan mag-explain Kasi papakita ko lang na talagang kinakausap ko si Gio kahit hindi ako sinasagot, tapos nakangiti ako. Actually, Ma'am Dang, nung sa sharing mo, naalala ko, no, si Ma'am Risa Cansanay. Hope she is listening right now. No, nung tinanong siya, no, ano ba yung gusto mo sa anak mo? Kaya yung sagot niya, parang ikaw din. Yung gusto ko lang sa anak ko, maging masaya siya. So I think sa kinikwento mo ngayon, no, I'm sure si Gio, makita mo naman sa aura niya, sa aura mo, na masaya naman si Gio. At ikaw, masaya din, no? So let's look back, no, after 34 years, no, let's look back, no? Ano kaya yung journey, no, ng Autism Society Philippines, no? Paano kaya nagsimula, no, ang ASP, no, sa kanyang paglalakbay hanggang na-reach niya ngayon, no, yung sinabi mo 135 ba or pinopromote 102 no 102 chapters. Two 102 chapters. 102. So Sige, let's baka next year 135 na. Wow! okay. And Ranil yung ASP talagang may reputasyon sa ibang mga tao, sa ibang organisasyon na napakalaki at maraming pera, mayaman. Totoo po yung laki, yung maraming pera, yan ang ikukuha. Alam ni Ranil yan, di ba, Ranil? Alam ni Ranil yan. Actually, sabi ko nga kay Ranil, Miss Celia, talagang minsan na, siya na lang talaga nakakaalam kung kailan darating yung aming panggaga. Sabi nga namin, yung mga trustees, kagaya ko. Ako po, actually, hindi na ako sa trustee, no? Hindi lang pro bono, ang joke namin, hindi lang tayo pro bono, no? Puro abono pa. Alam po Ganyan din kami. Alam po ni Ganyan din kami sa inclination. puro abono, no? Yesterday, nag-post ako ng TikTok, nagjo-joke ako. Kasi si SM Supermarket nagbigay ng 100,000 na gift certificate. Wow! Nagjo-joke ako, ginamit ko yung Giant GC sa pagbabayad. Pero actually po, joke lang. Pero sabi nga ho namin, kagaya no, pag nakatanggap kami, ano ho talaga yun, mapupunta talaga sa programs ng ASP. Gift certificate po yun. So sabi namin, so magmula ngayon yung mga supplies na bibili namin, di ba? For the different programs ng ASP, like Payday. Ay di, gagamitin yung GC. Sa halip na bumili sa kung saan bookstore, bibili. So anyway, yung tanong po ni Ranil, no? Alam na alam to ni Ranil, hindi ako co-founder ng Autism Society Philippines. There were 11 mothers ahead of me and of the current board of trustees, no? Although meron pa isang titirang talagang tuloy-tuloy ang pagsisilbi. So there were 11 mothers na nag-meet sometime in 87.
Oo. So, noon pong panahon na yon, medyo hindi pa alam kung ano ang autism. Kasi ngayon, praise God, mas kabisado na ng tao. More or less, di ba? More or less, naintindihan nila what is autism. Pero nung araw, hindi. So, nagkita-kita sila, nag-umpisa sa doktor, wala, baka isa-dalawang developmental pediatrician pa lang yata noon, no? Tapos, they met at sabi, mag-start tayo ng isang society which is more of a family support group. So, madalas yan, alam to na ni Ranil, may mga mag-i-email sa amin. Akala nila center ang ASP or school. So, hindi po. Siya po ay isang family support group. We have a headquarter na being used na paggamit ng ating treasurer na hindi natin ma-afford kung hindi tayo binayayaan ng isang treasurer na may property na pinagagamit as office. At meron lang po doon actually 2 regular staff, no? Isang part-time at sa pang part-time. Ayun, so bali 4 lang po, no? So from the 11, tatandaan ko yan nung mag-start tayo, Ranil, no? Parang wala pang 10 yung chapter. Pag-create lang yata Sobra naman. lang yata. Diba? And after 10 years, tumaas yun, diba? 20 plus, etc. And then every year, dumadami po, and right now, it's 102 chapters. So, pagtatanungin tayo, paano nga ba? Ranil, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo naging sekreto? At kasi po, just like any organization, nagkaroon din ng, ano yung tinatawag nila? Birth pains. Diba? Yung hirap na hirap munang makausad. Nagkaroon din ng mga konting misunderstanding sa loob, no? But then, dumating yung pagkakataon that I guess, di ba, someone up there just sent the right people to compose yung mga board of trustees. And since then, tinuloy-tuloy lang po. So, hindi totoong maraming pera ang ASP. Actually, ang milagro, paano to napapaandar, nakakapag-provide ng programs and services, nakaka-maintain ng overhead expenses na walang regular funding or funders, di ba? Although from time to time po, praise God, nakakakuha po tayo ng funds and grants, pero hindi po siya yung alam nating ibang mga organization na meron talagang tuloy-tuloy na nagpopondo. Wala po, baka meron kayong kilala, ipakilala nyo sa amin. I think isa din sa mga positive na nangyari sa ASP, yung right mix ng mga trustees and the secretariat. Totoo po. Yeah. Tama yan, totoo. So, at yung mga trustees na they are working trustees, na hindi lang nakaupo, manduan lahat ng secretariat. So I think based on my experience working with ESP, lahat ay gumagalaw. yes. At lahat ay ginagamit kahit ang kanilang sariling mga empleyado Kaya sa Ranil, mga different activities. Kaya Ranil, every election, ang hirap manguha ng candidate. Kasi alam nila, magtatrabaho ang mga board trustees. So ang nangyayari, bawat program or project ay i-manage ng isang trustee. Ayun. So nangyayari na yung pinangarap nun ni Ranil, di ba? Na hindi lahat ay asa lang ng asa sa secretariat at lalong-lalo na sa executive director. So ngayon po, lahat ng trustees, talagang sinasabi namin during their induction, di ba, na meron kang, eto ang iyong job description, eto po ang ating code of ethics, code of conduct, ganon. No? So, yun, tama si Ranil. It's really the mix of trustees who are willing to serve and not be served, no? At mga loyalists sa secretariat, no? Si Ranil, ilang pong taon yan, di ba? Naka 10 years ka ba, Ranil? 11 years.
kahit meron din silang economic na pangangailangan, alam nila na yung kanilang pinasukan ay may halong advocacy, no? Just like yung isang minamahal natin na kaya Yao lang, di ba? Na ang buhay niya ay talagang nakatutok sa advocacy, hindi lamang sa economic enhancement. Yun. Kasi kung So, hindi Ma'am tayo Dang, sa ngayon, no, ano yung mga major programs and services, no, ng ASP para marinig, no, ng ating mga viewers, no? Pakipaliwanag. Yes. Ito po yung isang malaking pangyayari magmula ng pinanganak ang ASP 35 years ago. Okay? So kung noon po, pag nagkikita yung mga magulang doing conferences, doing seminars ng ASP, ang mga pinag-uusapan ay mga early intervention, no? Lalo na nung una, marami pang naniniwala doon sa mga kung ano-anong bagong gamot daw na wala namang gamot, no, for autism. Ngayon, ang pinag-uusapan naman ay ano na ang mako-contribute ng ating mga taong nasa spectrum, no? Especially in terms of economic empowerment. So Raniel and Miss Celia, eto na ha. Oh. So sa ASP right now, we have an umbrella program na tinatawag nating ASP Economic Empowerment. Okay. So under that po ay may different programs or projects. So number 1 po doon is Autism Works. Okay. So yung Autism Works po, ang ASP ay para po siyang nagmi-middleman between job-ready candidates, no, job-ready people on the spectrum, and businesses or partners who are willing, no, who are willing to employ them. Okay, so lilinawin ko ha, job ready na po kasi kagaya ng sinabi ko, hindi po ang ASP isang training center. Okay, so minamatch po natin yung job ready applicants at yung mga willing na businesses, no? At ang paggiya dito, Raniel and Miss Celia, ay from recruitment hanggang ma-placement na yan, minomonitor ang performance nila, kung kailangan may counseling gagawin, at gumagawa ng sensitivity training dun sa pinasukan. So tatandaan mo nun, Ranil, no, karamihan ng mga magulang nun, masaya na sila na, ay, si kumpare, o kaya si pinsan, tatanggapin yung anak ko, sige, kahit walang sweldo. Diba? Parang gano'n, para lang masabi na may ginagawa yung anak nila. Ngayon, hindi. Ang sinasabi natin sa mga kumpanya ngayon, meron pong mga taong on the spectrum who can do the job, no, na kailangan ninyong gawin, and they will do it well. So, meron din naman po mga instances na hindi bumagay, hindi tumama, then yung po ay kasama rin sa discipline, no? Pagdidisiplina kung kailangang alisin, pero totoo po itong job ready, hindi po kasama dito yung padrino or awa-awa lang. Ito po ay recognizing them who can really do the job. Kaya naman po ang ating pinaglalaban dyan ay hindi sila bibigyan ng trainee allowance, kundi kung ano ang binibigay sa regular employees, yun din ang tatanggapin nila. Okay? Pero Yeah, gusto ko lang si Ma'am tanungin, Cel, go Miss ahead, Dang. Ma'am Celia. Yeah, okay. Sino po yung nagbibigay ng training sa mga bata ninyo na pinapasok ninyo sa mga ganitong trabaho? Sino yung nagme-mentor? Okay. May trainer po ba kayo? May nagpa-follow sa kanila? Apa. So, una, ang sabi po natin, kailangan job ready. Okay? Yes. So, may qualification ha. Hindi pwedeng pumasok yung halimbawa, kunwari lang, papasukan encoding ni hindi pala marunong gumamit ng computer. So, ibig sabihin nun, nandun na yung basic skills. So, pagdating dun sa kumpanya at natanggap siya, meron lang may coach. Yes. Umpisa, i-orient sa kanya, no? Pero hindi po ito yung parang gumawa ka na ng buong program para lang sa ilang bata, para lang pumasok. Doon dapat po meron lang. So halimbawa po sa SM, no? Ang mga natatanggap po doon yung mga baggers. Okay? Yung mga nagdi-display. Di ba? Yung nagdi-display. So, sila po mayroong basic skill na pag sinabi mo, oh, ganito ha, ganito yung paghilera dyan. Kailangan ganito ang nakaharap, no? Ay
Gets nila yon, hindi yung parang mag-i-start tayo from zero, ha? Dapat So po yun pong nagagawa, yung trainer na yan ay galing sa Autism Society? meron po Na-hire po nyo? meron po tayong kinokontrata na job coaches. Pero Okay. po yan, pagkatapos ng umpisa, wala na po yun. No? Yung iba pong parents, kung gusto pa nila ng specific na job coach para sa anak nila, ay pwede naman po kung gusto nila. No? Lalo na yung parang medyo marami pang dapat gawin. Pero yung pong uunahin ko, ha, kaya sinasabi natin, hindi po parang kahit sino na lang dahil aasa dun sa job coach. Dapat So po, binabayaran po ng Autism Society yung job coaches meron po silang teach allowance. the kids? Galing po. Kaya naghahanap naman tayo ng funds for that. Okay. Yeah, I think maganda itong programa no ng ASP. Tama ba ko yung pangalan niya ay Autism Works or pinalitan niyo na yung name niya? For employment, ang program natin ay ASP Autism Works. So Yeah. tama yan, Ranil. Pero hindi lahat ng aming mga anak ay pwedeng ma-employ in an office setting, in a company setting. So Or tinatawag natin na open employment. yeah. So meron din po tayong ibang program. Meron nga lang iba na natigil nung pandemic, no? Pero ngayon, ang isang nakikita naming may potential is the ASP Artismo. Okay, so nung araw, tatandaan mo, Ranil, pag gumagawa tayo ng art workshop, pa-workshop, pa-display, di ba? Pa-exhibit, no? Ngayon, ang target natin ay pagkakitaan nila yung talent nila sa art. Okay. So, and it's already happening. No? Last Christmas, may lumapit po sa ating isang company, no? At sinabi na bibili sila ng 12 artworks ng ating mga batang nasa Spectrum at ginamit nila yon para sa kanilang mga Christmas giveaway. So yung mga design, Okay. ilagay nila sa ano ba yung tawag doon? Lunchbox. Okay. Nakalagay sa parang wallet na tray, no? At saka sa mga kalendaryo. So bawat painting na yon ay binayaran nila as per industry practice, which is per inch. So kung yung work po, no? So again, si ASP para ring middleman. 'Di ba? So pag may lumapit ka, kausapin namin, tapos sasabihin namin, ganito po yung babayad sa kanila, ha? So hindi po yung parang, 'di ba, nung araw sa kagustuhan ng mga magulang, pamimigay na yun, 'di ba? 'Di ba? Parang, sige, ito, ibigay, para ganyan, 'di ba? Ito, ang gusto natin ay pagkakitaan na rin ngayon. No? So, maganda to, ha? This is a very new concept. Kasi dati, yung iniisip natin, yung ganyang arts, will be parang therapeutic lang, at saka para lang may pagkalibangan yung mga bata, recreational. But now, this area that is being opened para maging productive outlet ng mga bata itong kanilang arts. This is very good. Ang dami po nating mabibigyan ng ehemplo, give example for other organizations to go into that area. So pag ASP Artismo, two-prong, no? Yung isa ay developmental. So yan yung sinasabi ninyo. Yung mga nag-uumpisa pa lang, maturuan ng hindi palaging nag-aano sa bahay, gano'n, no? Pero yung mga namin na may mga talent at talaga namang makukompare mo yung kanyang artwork sa mga totoong artist, yun naman ang tutulungan natin na maibenta yung kanilang artwork. Kasi minsan, di ba, parang i-abuse pa, parang ipapakiusap pa, di ba? So, ayaw na natin nung ganong mentality. Na parang kagaya sa trabaho, parang sige na, tanggapin mo naman ang anak ko kahit hindi mo siya babayaran. O kaya yung nanay at tatay ang kunwari nagbabayad. Diba? Yeah. Actually, Ma'am Dan, no, Ma'am Celia, no, siguro this deserve, no, the autism program, no, on employment deserve another episode, no, para yung mga detalye, no, mas maganda, no, mas maintindihan, no, ng
ating mga tagapakinig, especially yung mga pamilya na may miyembro na may autism. Ma'am Dang, ano pa yung ibang major programs ninyo? Yes. Dadalawa pa lang nga yung nabanggit ko. Yun na nga baka maubos na yung time natin. Kaya yung sa employment na yan, isang episode yan talaga natin. Yes. Oh, pero Ranil, bago tayo maubusan ng oras, unless limitless ito, baka dapat nag-plug na ako. Baka dapat nagpa-promote na ako. Di ba? Kasi nga, National Autism Consciousness Week. Yun na nga oo. So, Kaya nga, invite ulit kayo. Mag-i-invite ulit kayo from ASP Economic Empowerment. Yeah, ASP Economic Empowerment Program. Para ang pag-uusapan hindi lang autism works kasi mayroong ibang mga bata na kahit hindi naman sila tatanggapin doon sa sinasabi niyong open employment ay pwede rin kumita, no? So meron pa bukod doon sa artismo, pero sabi ni Ranil i-reserve na raw sa isang episode. Yan. Okay. Kasi ito, 'di ba? Parang ito is a general muna, no, about ASP, no. So Ma'am Dang, based on your experience, no, ano yung mga learnings, no? Ano yung mga learnings, no, ng ASP? At saka paano kayo nag-journey, no, para marating nyo ang kinakatayuan ng ASP sa ngayon? Yung naunang first 20 years, I'm sure Ranil kabisado mo, no? Talagang we were doing things out of passion, di ba? From the heart, no? But itong last 10 years or more, well, I'd like to give credit where it is due. I think yung ating past president, si Mona Veluz, no, na nag-serve for 5 terms, no? Kasi national president. Ito naman ang pinaka-contribution niya. Okay? Talaga pong sinestematize niya na ang lahat ng mga proseso, dinocument lahat. Okay? So mahigpit po siya pagdating sa mga policies, no? And mahusay din pagdating sa tinatawag natin yung technology ngayon. Yeah, she's very techy. Magaling na magaling po. And ang palagi niyang pinapaalala sa amin is to innovate. So kung nagawa na natin to ng first or second year, innovation, iba naman ngayon. Para po, even if it's the same program, no, merong changes, may progress. Okay, so ako po, I'd like to credit that to our past president, Mona Veluz, kung ano itong nangyaring progress nitong nakaraang 10 taon. So, kailangan po rin natin ng leaders na corporate ang style. Ang pagmamanage, hindi lang yung, di ba, yung, sige, walo sa puso lang. Kailangan po, medyo may management system So, we'd like to think that there is a management system now in ASP. Na? So, pagbigyan ka na namin, no, regarding the 2024 National Autism Consciousness Week, no? Ano na ba yung plano? No, paano ito nagsimula, yung National Autism Consciousness Week? Ikaw dapat sumagot niyan, ha? Ayan, so ang ating pong ang ASP po naman namimigay every year, nag-a-award ng tinatawag nating HTS Leadership Award. And one of the awardees ay ang ating former President Fidel V. Ramos. That during nagbigay siya, nag-issue siya ng Presidential Proclamation, no, declaring that every 3rd week of January ay ang tinatawag na National Autism Consciousness Week, which pinopropose natin, I'm sure, alam to ni Ranil, gusto natin propose na palitan po yung consciousness. Kasi ang pinaglalaban natin, hindi naman pinaglalaban, ang pinopromote natin ngayon ay hindi lamang consciousness or awareness. Ang gusto natin ay acceptance, accommodation, and appreciation. Okay, so wow. So every third moving from Consciousness Week to acceptance. Dapat acceptance and appreciation. Ibig sabihin po, i-recognize natin anong kaya nilang gawin, no? Hindi dahil in-accommodate lang, di ba? Kundi parang we are moving, no, from the charity model to the human rights model.
Correct. No, Ako, hindi sa Sir pagbigyan Raniel, dahil kawawa naman sila, kundi i-recognize na sila ay tulad din ng ibang mamamayan na may karapatan. So we need to recognize former yes. President Fidel V. Ramos Oh, for issuing the Presidential Proclamation 711, declaring the third week of January of each year as National Autism Appreciation okay. and Siguro. Recognition Week. Ano nga bang aming, nakalimutan ko tuloy ano yung pinropose pero meron na tayong proposal na palitan yung consciousness. Na? O, ayan, so every third week, lahat ng mga government units are mandated to celebrate it. Minsan ganyan yan para bang birthday. Kailangan meron kang petsa, pero of course, ang ating advocacy ay all year round, 24/7. Diba? So, starting sa Monday, yan, So ano lahat. ang mga different activities na abangan ng ating mga general public? Ito na nga. Ano yung starting Monday? Starting Monday, ito usual practice natin, di ba? Lahat ng LGUs, pag nag-flag ceremony, may kasamang gagawin. Alam na ano to, isang pangako. Yan, that is our social media campaign. Not to use yung term or to ridicule people on the spectrum. Huwag silang pagtawanan. So nangangako lahat ng tao, okay? And usually yung ating mga LGUs nag-i-invite ng mga guests to explain about autism. Kaya tingin ko dahil every year matagal lang ginagawa yun, siguro naman lahat ng mga empleyado sa LGU ngayon, kabisado na nila yung ano ang autism. No? Pero sa totoo lang, Ranil, mamaya, right after our meeting, I will be meeting with NCDA. Wow, that's good news, Ma'am Celia. There will be a meeting with the National Council of Disability Affairs. Consolidate po lahat ng programs kasi hindi lang naman ASP ang nagko-contribute. Although ang ASP yung masipag na nagmamaneho ng ating Autism Consciousness Week, no? And because of the pandemic nga, di ba? Dati kasi nung wala pang pandemic, sangkatutak mga events natin, no? Mga face-to-face. Dahil sa kaya pagod na pagod tayo mula December hanggang end of January. Lahat ng tao nasa Zoom na, nagsa-seminar na, so sawang-sawa na sila, di ba? So, meron pa rin tayong iba na mga gagawa niyan, I'm sure, yung ibang mga agencies, no? But for Autism Society Philippines, our main event will be actually January 26 pa after the ACW. So again, naging practical rin naman tayo. Minsan, availability of venue, di ba? Availability of speaker. So medyo ina-adjust natin yan. Anyway, dinideclare lang naman natin yung isang parang birthday mo. Di ba? Ito yung birthday mo, pero pwede kang mag-celebrate belated. Di ba? Dahil gagawin mo siya. Okay. Diba? Kasi kailangan Sunday para maraming tao, di ba? So ang ating major event for ASP is the the ASP AOK Pilipinas Live. Ayun. Okay. So dati po ang AOK Pilipinas ay pinanganak din nung pandemic. No? So every month meron tayong AOK online. Kung saan parang kagaya ngayon, walang nagle-lecture. Nagkukwentuhan lang, di ba? Nag-Q&A lang, walang lecture, walang PowerPoint. But starting last year, ginagawa natin tong live. And we will do it at SM North EDSA, sa cinema, sa isang cinema doon. No? And we will be interviewing live, di ba? So yung unang segment would be about loss for people on the spectrum. Okay? Hindi ko pa po pwedeng announce kasi kailangan para hindi naman kami mamahiya, no? Kailangan natanggap na namin yung confirmation letter ng ating mga lawmakers. And kung sila po talaga ay pupunta, ito pong mga lawmakers na to ay hindi po nagkataon. Pinili namin mga parents with children on the spectrum. Oh, are they willing to come out?
Yes, apo. Pagkatapos, di ba, pinatawag nila tayo sa isang consultation meeting to consolidate all pending bills on autism. So, Okay. so ngayon, ang pinaka-problema lang talaga ay schedule. Mm. Schedule. So hangga't hindi po namin natatanggap yung na official na umuo sila at hindi nawindang lang sa kagandahan namin umuo. Pero tapos so hintayin po natin yan. At yung second segment naman, showbiz. Ayan. So, nandun syempre, sino pa ang ating Miss Universe Philippines, the ASP Ambassadress of Goodwill, ano nga yun? Michelle Marquez B. Pilipinas. Yan. So, andun po siya. So, kilala po naman ng lahat na siya ay may dalawang kapatid on the spectrum. No? Paano ba ito yung tanong namin ni Ma'am Celia ng ating mga viewers? Paano niyo nakuha, no? Ginayuma niyo ba si Michelle? Alam niyo, napakasimple lang mo. Di ba, nanalo siya sa Miss World Philippines. Hindi pa siya lalaki sa Miss World Philippines. So sabi namin, uy, may kapatid yan. Kasi anak ni Melanie Marquez, may kapatid yan. So alam nyo, nag-email lang kami sa kanya. Isang simpleng email. Hinanap namin, isa ng email address. Sumagot. Tapos Wow! Usually talaga yung tutulong yung may mga relatives, mga friends na may mga kapansanan. Pero, pag tinanong mo lang, just give them the opportunity and tutulong talaga sila. Celia, syempre may hugot din ako. Meron din namang iba na sabihin na lang Oo natin, nga, kaya ayaw din nila lumabas pa. hindi pa ready. Ayan. Mm-mm. Yan. Ready. And Ma'am Dang, no? We respect the journey, no? We respect the process, no, of the families kung gusto nila mag-out or kung ayaw nila, then we respect the process. Yes. Hindi pa sila ready. So, we're so thankful for people like Michelle D. No? And kasama po ni Michelle D, si Gladys Reyes. Wow! Dalawa parehong may mga kapatid. So, kung last year po, ang in-interview natin ay mga celebrity parents, so ngayon naman ay celebrity siblings. O, di ba? Kasi, Wow! di ba yung minsan, Raning, alam mo yan, yung mga siblings ang tatampo. Oo. Yan yung thesis ni Teacher Mai, di ba? Oo, ayan, si Teacher Mai, ang ating expert on siblings, no, na mga nagtatampo sila kasi nga dahil nagkaroon ng kapatid na mayroong ibang disability, na parang feeling nila hindi sila masyadong nabigyan ng attention. So ngayon, ang atin naman papakinggan ay dalawang celebrity siblings on the spectrum. Ma'am Dang, nakapag-courtesy call na ba kayo sa DSWD Central Office? Baka nakapag-marites na kayo dyan. I'm sure tutulong sila sa inyo. Kasi may mga posisyon dyan ang mga kamag-anak. Baka naman matulungan mo kami kasi Let's identify. Nung pumasok yung bagong cabinet, sinulatan namin lahat ng mga pwedeng sulatan at para sabi namin courtesy call lang. Yun lang sabi namin, courtesy call lang. Walang Sige, mag-usap tayo. Ma'am Celia, meron ka pang katanungan kay Ma'am Dang? Tungkol doon sa ASP, nakita ko lang na magandang yung the biggest positive aspect ng kanilang organization ay talaga nagpaplano sila. Hindi lang na papel na plano, kung hindi talagang ini-implement nila to at pinag-uubusan nila ng panahon, kung workable, practical ba? Ang ganda. This is very nice kasi bihira yung organisasyon na may ganyan na talagang and I think, yeah, you're right. Ang credit goes to your leader na very professionally manage niya yung organization and very creative siya. Creative. Naka-template po lahat. Diba? Yes. Oo. So kahit sinong pumasok, kahit itong gagawin natin for next week, no? Yung kinakausap natin sa NCBA na meron tayo dapat game plan.
So eto, pagsama-samahin natin lahat ng events, pagsama-samahin natin lahat ng mga broadcast media invitation para nasa isa siyang document. So nakikita ng lahat. So ganun din po sa iba naming programs at projects. Lahat po, as much as possible, naka-document po yan kahit simple, madaling sundan. So pagka kami ay sangkatutak ang group chat namin, di ba? Siyempre, no? Sangkatutak dahil sangkatutak yung chapters. So tuwing nagda-download kami, malinaw na malinaw yon. No? So may description lahat, saan sila nagsa-sign up, okay, ano yung mga kailangan. So lahat po yun nililinaw natin sa kanila. Okay. And while, yun nga, sinasabi, yung ang reputasyon nga ng Autism Society ay elitista. Dahil nga mayaman yung nakikita nilang naka-front. I think ngayon ko nakikita na this is a plus factor. Kasi yung mga tao na yan, meron silang connection and meron silang mga ibang talents na natatap to help the organization. And I think yung creativity, ang laking factor talaga niyan. Ang dami nilang naiisip. Ranil, kailangan natin yan sa inklusyon. Celia, madalas ho naming marinig yung elitista, lalo na pag nakita nyo kung masyadong palaging di ba? Pero tama kayo, na-bless po kami ng mga trustees, no? Na puro abono at madaling hilahin. Kasi sabi nga namin, kung like ako, byuda na ako, retired na ako, tapos kung konting resources, abay uunahin ko po yung uunahin ko yung kumita para sa pamilya ko. Di ba? Yes, that's right. Magawa ko. So ganun po yung ibang mga trustees, po sila, support ng asawa, di ba? So, and then no, Ma'am Celia, no, sa ating mga tagapakinig, no. Actually, I will really recognize Ma'am Dang, no. Siya na lang magkwento kung yung pinanalunan niya doon sa award niya sa ASEAN, kung paano niya ginawa for ASP, Ma'am Dang. Tatanungin ko na nga yan, paano niyo po ginastos yung inyong napanalo? Saan napunta? Parang Miss Universe, no? Saan mo dadalhin kung sakaling manalo ka? Napakadali. Napakadali ho. Pag uwi ko, ay di inabot ko lamang sa treasurer ng ASP. So, $20,000 po yun noon. No? Wow! Tama ba? Tama, no? $20,000, di ba? So, that's, 1 million na balabas. So, ano lang More po? than 1 million. So, sabi ko sa treasurer, ito, paano may ko-convert kasi dollars, ganyan-ganyan. Kasi naka-check it, pinadala sa pangalan ko muna, syempre sa account ko. Pagkatapos doon, nilipat ko sa ASP account. Bahala na si treasurer. Tapos po yung board ang nag-decide saan siya daw. Kasi sa totoo lang po, kailangan din namin ng from time to time na mga ganong income for our overhead. Kasi yung iba naming programs, meron naman yung iba na kukuhanan ng funders, pero yung overhead, kailangan, no? So, from time to time, nagpapadala si Lord. So, yun lang, ganun lang ang kasimple yun, no? I think, in my mind, there was no question. There was no question what I will do with that. No? It belongs to the advocacy. Naku, maraming salamat. And ASP is very lucky to have persons like you. Kasi yung mga ibang organisasyon na hindi mo naman talaga masisi, yung mga ibang mga officers nila ay mga miyembro ay talagang wala namang pagkukunan. So transpo pa nga lang pinag-aawayan eh. Totoo po. Kaya nga po yung sinasabi nilang mga elitista. Pero itong mga elitistang to may mga puso at willing na trumabaho for the advocacy. So, pero hindi ko pa rin matanggap na elitista ako. Passionista lang po ako. Actually, no, mga aking donation, in fairness naman, no, parang dito ko rin nakita sa ASP na willing dumukot sa bulsa, no, ang lahat ng mga trustee. Lahat po yan. Lahat no, po. sa mga pinaniwalaan, no, na advokasya. And lahat ay willing, no, magtrabaho. Actually, biro ko to kasi kung di kayo magtatrabaho, magre-resign ako kaagad. Kaya Ma'am Celia, nagtatrabaho sila. At saka Miss Celia, among the trustees, lalo na yung mga nakaraan,
parang kung hindi lang doon sa ASEAN Prize, talagang in terms of money, wala akong masyadong ano dyan, talagang trabaho. Yung sila talaga ang maraming binubunot, yung iba. Yeah. Anyway, no, Ma'am Dang, again, no, invite, no, all our viewers, no, to join the activities of the 2024 National Autism Consciousness Week. So, like I said kanina, medyo ano pa po, yung ibang mga organization ay ngayon pa lang po makokolate, no? Through NCDA ang mga kanilang events. But for the Autism Society Philippines, kaya lang January 26 pa to, we'd like to invite you to our AOK Pilipinas Live, January 26, Friday, 2 p.m. at SM North EDSA. Ayan, pakinggan po natin ang ating mga lawmakers at ang ating mga celebrity siblings. Okay po? Anong oras? Alas 2 po. Yeah. 1 o'clock. And, 1 o'clock. and I'm sure naman, Ma'am Dang, no, it will be posted, no, Yes. sa FB page and website of Autism will be Society posted. Philippines, and it will also be shared, I'm sure. Yes. The po. different activities, no, of the autism, no, national acceptance. Open po siya to the public. So meron po tayong ilalabas na link para sa Eventbrite kung saan kayo magre-register para makakuha ng ticket para makapasok. Free po ang ticket sa free. Yun. Ma'am Dang, idagdag mo na rin yung ang iyong mensahe, no, Ay. sa mga magulang, no, sa mga siblings, sa mga relatives, no, sa ating mga government officials, no, bilang representante, no, ng Autism Society Philippines. Pero bago po yun, baka makalimutan ninyo, babalik na ang Angels Walk for Autism sa Wow! SM MOA Arena. Ayan, January, Kailan? April 21. Yan po. Yeah. So, balik arena na tayo. Ayan, So magkatapos that's in relation, no, to the celebration of the World Autism Awareness Day. Am I right? pero ngayon ang tawag na ng ibang countries dyan ay World Autism Awareness Month. Oh, okay. Di ba dati April 2 lang yan, WAAD. No, ngayon, yung ibang countries, parang kagaya natin. Pero mo minsan, tsetsempohan niya ang Holy Week. Di ba? Yes. Holy Week. So ngayon, sinasabi WAAM, World Autism Awareness. Isa pa yan, awareness. Di ba? Tapos na tayo sa awareness. Ayaw na natin ng awareness lang. So anyway, para po sa ating mga nanonood, lalong-lalo na sa mga parents, no? Kanina nasabi nga ni Miss Celia na parang ano naman siya, may naramdaman siya, no? Nung nag-share ako. So again, it is natural, it is normal for every parent undergoing this journey. Sa umpisa po na mawala sa sarili or ano sabi natin, mag-mourn, mag-grieve, in denial, okay lang po yan. Ganyan po talaga, pagdadaanan po natin yan. Pero after that, no, we enjoin po all parents to join us in our advocacy. You don't have to be as active as the leaders, no, as our chapter the leaders of our 102 chapters na Miss Celia, hindi po mga elitista ang mga chapter leaders. Naglalakad sa ilalim ng init ng araw para lumapit LGUs para makapartner sa ating mga programs, no? So kahit po hindi kayo maging kasing active ng mga chapter leaders na to, no? Yung pong the fact na alam ninyo na meron pong advocacy, na meron po tayong mga programs, services, at kahit na po yung simpleng pagpapaliwanag niyo lamang sa inyong kapitbahay, no? Sa inyong komunidad tungkol sa kung paano po mag-handle, no, ng mga situations involving people on the spectrum, yun po ay napakalaking bagay. At inuulit po natin, we're way past beyond awareness. No? We want acceptance. No? Tanggap po natin, sila po lamang ay naiiba, different but not less. No? We provide some reasonable accommodation. No? Wow, marunong ka na ng human rights terminology, reasonable accommodation. Ito po yung sinasabi natin sa acceptance accommodation, no? Like, pag nagtatrabaho sila, may accommodation dahil sinisensitivity training yung mga kasamahan para maintindihan sila, and appreciation po or recognition
of what people on the spectrum can contribute to the society dahil kayang-kaya yan. So kami po sa Autism Society Philippines, primarily mga parents, nagpapasalamat po kami sa mga partners like you, Norphil and Inclunacion and others po sa government, sa private. Nagpapati po sa media, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil hindi po namin kakayanin ito kung walang mga partners kagaya ninyo. Ayan. So onwards po Yes. tayo. Okay So po. maraming salamat, no, bilang Oh. contribution, no, ng Norphil, no, at Inclunacion, no, JM, please play Isang Pangako. Isang pangako para sa autismo. Isang pangako, ako ay nangangakong kikilos para mahinto ang maling paggamit ng salitang autistic bilang kutya o pagkatawanan. Isusulong ko ang tunay na pagtanggap at paggalinga sa mga taong may kapansanan sa tulong ng may kapal. Marami. So sa ngalan ng Inclunacion, Ah, no, Daniel, bago ka maraming mag-close, salamat. Yes, Ma'am Celia, go. before you close, gusto ko lang sanang sabihin kay Miss Dang, very, very heartwarming yung sinasabi ninyo na we are way past awareness stage. Pero you may be talking only on behalf of your category, of your group. Sa mga iba pong mga maliliit na yung mga organisasyon na hindi kapareho ninyo na ganyan ang naaabot, ay wala pa sila sa kalahati ng awareness. Kaya it's very helpful kung magagamit po natin yung Autism Society to become the model for other organizations para maturuan po ninyo kung paano makarating sa ganitong estado na matutulungan nila talaga yung kanilang mga kasama at yung mga magulang ng kanilang mga bata para magkaroon ng confidence, magkaroon ng creativity at ng innovativeness na sinasabi nga ninyo na makakapag-ahon sa kanila to get them out of this rut na ang tagal-tagal na nilang nakasaksak. So they're not way past autism awareness yet. Pero with your help, pwede po natin silang maiangat. And we hope magamit namin yung ganyang modelo. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Celia. Ma'am Dang, yung response mo doon sa sinabi ni Ma'am Celia? Thank you, Miss Celia. Ang ASP naman po would always be willing to support, no? Yes. Parent groups, no? Kung kahit na konting chikahan lang at sila ay kahit papano, no? Ay ma-inspire or kung seryoso sila, di ba? Kung seryoso talaga medyo magchuchutora ng konti, no? Kailangan tulong-tulong din tayo. Kaya lang minsan, Miss Celia, minsan po, even if we have the right tools, if we don't have the right people, baka Yes. Yun po yata yung naging blessing din sa ASP. Yes. Nagpatawag ng right people. Yeah. So actually, no, kung hindi rin natin napansin, no, nakita natin, no, na nagbago, no, yung logo, no, ng Autism Society Philippines nandiyan sa background, Yes. no, ni Ma'am Dang, no, nagpapatunay, no, na they're continuously innovating, no, to respond to the situation, no, and okay, because if we will not innovate, magiging stagnant tayo. Okay, so sa lahat ng mga organization, parent support organization ng persons with disability, let's keep on innovating, no, to be relevant to the current situation. So, no, in behalf of Inclunacion, no, yung ating mga core group, yung ating tech support, no, nagpapasalamat tayo, no, sa Autism Society Philippines sa kanilang kinatawan, no, yung kanilang, no, past, no, president and ano nga tawag doon? Chair Emerita and first awardee, no, ng ASEAN Award, no. So mga
ka-inklinasyon, no? Kayo po ay ini-invite namin sa darating na mga activities ng Autism Society Philippines. Sa sinabi nga ni Ma'am Celia, ni Ma'am Dang, no? Let's unite together, no? And truly work with passion, no? For the realization of the rights of all persons with disability. Pero wag natin Kailangan kalimutan yata palagi. nating, Ronil, kailangan yata nating dalhin si Dang sa mga organisasyon natin. Paturuan Yeah, kung paano oo, gagawin, ano? tama, Ma'am Celia. Pero no, wag nating kalimutan na magpasalamat tayo parati at hingayin no yung guidance ng ating poong may kapal. So sa ulit, magandang hapon at maraming salamat. Isa namang makabuluhang talakayan, no? Sa ating programang Inklusyon. Inklusyon, now na. Now na. Salamat po.